Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood din naman sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na binigay ng Panginoon para tayo po ay magkasama-sama upang mag-aral ng Kanyang salita. Salamat po sa bawat isa na kasama natin sa ating programa. At syempre, salamat po sa mga naglilingkod sa likod ng tabing ika nga. Sapagkat sila po ang nagbibigay ng katiyakan na yung ating programa ay atin hong mapapakinggan, ating masusubaybayan. Sa ating pag-aaral ay tatalakayin po natin ang weakness. At sa totoo lang po mga kapatid, paminsan ay very intentional tayo sa ating strength. No? Ibig sabihin, pag alam mong mahusay ka sa isang bagay, you really devote time, energy, binibigyan mo ng mga pag-aaral, mga pagsasanay, ang iyong sarili to develop in the aspect of your strength. Now, ang isang kadalasang nagiging problema, we are not as intentional with our weaknesses. Opo. Kaya nga, paminsan, may mga tinatawag na cycle of sin. Ito po yung kalagayan na kung saan para bang paikot-ikot, pabalik-balik tayo sa isang partikular na pagkakamali. At ang dahilan po dyan dahil yung weakness ay hindi po natin nare-resolva. Imagine, several cases sa Bible. One example would be the Israelites going to the Promised Land. Ang sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa isang lupaing sagana. Gaano kasagana? Ang sabi ho ng Biblia a land flowing with milk and honey. Tapos nung sila po ay nangamba, nung nandun sila sa edge ng Red Sea, ano po ang kanilang bukang bibig? Mabuti pa sa Ehipto. Di ho ba? So imagine, yung God's best ay nakalaan para sa kanila, but because of their weaknesses, their fears, ano po nangyari? Nagsesettle na sila sa good enough. Yung unacceptable sa paningin ng Panginoon, kaya nga gusto silang hanguin, ginawa nilang acceptable. Yung hindi katanggap-tanggap, ginawa nilang norm sa kanilang buhay. Kaya sabi nga, the longer you stay doon sa zone of weakness, the longer you deprive yourself of the benefit of a victorious life. Totoo po yan. Minsan din na natin nakikita yung benefit ng victorious living dahil masyado na tayong nakatali doon sa weakness. Alam nyo, merong isang nagsabi, ang weakness daw ay parang pagkakaroon ng isang sasakyang sobrang luma na para bang dudang-duda ka. Parang ganito. From time to time, may mga kaibigan tayong napapagpala ng Panginoon. At syempre, kung hindi sila sanay sa long drive, minsan ho, pagka merong sasakyan, ang palaging, syempre, ang yayaan, i-road trip natin yan, bumiyahe tayo. Yan. At minsan, ang isasagot sa iyo, hindi ko alam kung kaya ko, kakayanin ko kaya. So, in other words, you have the provision, you have the potential, pero dahil dun sa fear o kaya sa weakness na pag hindi mo dinevelop sa sarili mo, it will remain a weakness. Well, maaari po na may mga tao, they would say, hindi ko kaya, magpa-practice muna, next time they will become better. Pero may mga tao po na hindi ko kaya, and then after 5, 7, 10 years, hindi ko pa rin kaya. So in other words, even yung mga pwede mong pangarapin, kahit yung mga pwede mong ambisyonin, kahit yung mga pwede mong mapuntahan, maplano, will be limited because of the weaknesses that we do not address. Now, hindi po ito tungkol sa pagiging tapang-tapangan. Huwag nating isipin na
kailangan magtapang-tapangan tayo. Hindi po. Kaya lang, mahalagang makita rin natin na meron tayong role to apply the biblical principle so that we would be strengthened para yung pong ating mga weaknesses will not remain as weaknesses. Yan ang ayaw nating mangyari, ano? Yung ating weaknesses ay mananatiling weaknesses. Ayaw natin yan. Ang gusto po natin is that we overcome that so that we become better. Di ba? Yan ang kailangan mangyari. Kaya ang challenge po sa atin mga kapatid is to ensure na talagang tayo po ay hahakbang sa pananampalataya para sa ganoon, yung nais ng Panginoon ang siyang ating magawa. At hindi tayo nakatali sa weaknesses. Kasi merong zone of weakness. So, nandyan po yung mga limitations, hindi kaya, yung cycle of sin, na pabalik-balik tayo, just like the Israelites. If you read the book of Judges, ang kaibahan po ng book of Judges doon nung nandun sila sa Exodus, patungo pa lang sila sa Promised Land, a land flowing with milk and honey. Doon po sa book of Judges, nandun na sila sa loob ng Promised Land. Geographically, nasa lugar na sila na sinasabi ng Panginoon, a land flowing with milk and honey. Pero ang problem po doon, if you read the book of Judges, every time a new judge is introduced, ang introduction ganito. Again, take note again, the Israelites did what is evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to their enemies. Muli na naman nilang ginawa ang kasalanan o masama sa paningin ng Panginoon, kaya't ipinaubaya silang muli sa kanilang mga kalaban. Binigay sila sa kanilang kalaban. So imagine, yung word na again, yun ang masaklap Cycle of sin. Isang bagay na repeatedly nagagawa, so dahil doon, the consequences are also repeatedly experienced. Kaya mahalagang makita natin that as believers, tayo po ay pinatawad, pinalaya. Meron pong magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. But we really have to take that step of faith. We cannot allow the weaknesses to remain unchecked, and we cannot allow ourselves not to take a step of faith. Yan po mahalaga dyan. Naalala nyo, another example, yung pinadala po yung 12 espiya, Ang purpose po ng 12 spies was to check the land, to confirm if it was indeed a land flowing with milk and honey. Kung talaga bang itong lupaing ito is as promised, a land flowing with milk and honey. Lahat ho yung 12 espiya, pare-parehas ng conclusion. It is a land flowing with milk and honey. Pero ang problem po, pinadala sila doon to verify, not to make conclusions, not to make interpretations. Yun na, nag-interpret na. Ang sabi ng 10, malalaki nga yung ubas doon. Yung mga taong kumakain ng malalaking ubas, mga malalaking tao rin, mga higante. So, ang sabi ho ng account about that particular scenario in the Bible, they spread fear among the people of Israel. Ayan, nagpangalat na sila ng pangamba at takot. So ano nangyari ngayon? Yung mga tao na hindi naman nakarating doon para makita yung lupain, ang mas tumatak sa isip nila, yung sinabi nung 10. So sa halip na magkaroon ng courage to move forward, nandun yung fear. At ang sinasabi na lang nila buti pa sa Ehipto, o kaya dinala mo ba kami rito para dito kami mamatay? Ganon, imagine. Paglabas sa Egypt, sa wilderness, nandun yung display ng power ng Panginoon, kabutihan ng Panginoon. Pero hindi na nila nakita yun Ang nakita na lamang nila is the obstacle right in front of them. Ganyan din tayo, di ba? Parang yung mga Israelites in the wilderness, every day, every night, palagi, constantly, there was a sign of God's blessing and favor. Bakit? Pag naglalakbay sa init ng araw, they had the cloud by day. Sa gabi, they had the pillar of fire providing warmth, providing light, and safety. Can you imagine, Binigay ng Panginoon sa kanila yon. So sa umaga, alam mo, mainit, nandyan nakikita mo yung protection. Pag nawala na yung init ng araw, napapalitan na naman ng kakaibang expression ng kabutihan ng Panginoon, which is the pillar of fire.
And it symbolizes the very presence of God. They had provisions, manna. Imagine, nasa wilderness, kakain ka ng isang pagkain na pinupulot mo lang. Hindi lang yon, it was a miracle food. Bakit? Every day dumarating eh. Pero pag Sabbath day, na-extend yung expiration date. Imagine mo yon. Paano nangyari yon? Ordinary days, one day lang expired na. No? Sa ibang araw, on Sabbath, yung following day Sabbath, yung expiration would be extended. Ang masaklap, yung mga patutuon na ito ng kabutihan, mga patunay ng kabutihan ng Panginoon, hindi nila tiningnan. Ang naisip nila, yung sabi ng tao, malalaki tao dyan, hindi natin kaya. Yung dalawa, Joshua and Caleb, they wanted to attack because to them, yung makita nila yung lupain was really a confirmation. This is really a land flowing with milk and honey. So nandun yung kanilang lakas ng loob. Sugurin na natin to. Ito yung sinabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid sa atin din, I believe all of us, every day we witness the faithfulness of God. Now, ang nagiging problem po kasi natin oftentimes, when we face problems, we focus on the problem rather than on the solver of the problem, rather than on the sovereignty of God. So pag natanggal yung problema, praise the Lord, natanggal yung problema. Pero ang tanong, ano ang inilago ng iyong pagkakilala sa Panginoon through that experience? Yan ang maganda pag-isipan. Kasi maaari nga na napakaganda yung karanasan mo, na tinanggal yung problema. Pero kung hindi ka naman nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos na malalim because of that experience, the next time maka-encounter ka ng problem, nandun na naman yung fear, yung worry, di ba? Bakit? Kasi nga, ang orientation ng isip mo is on the problem, not on getting to know who God is. Kaya tingnan po ninyo, no? Pag tayo po ay dumadaan sa mga weaknesses, we are reminded to get to know God. Dahil yung strength, yung ability, yung potential po natin ay sa Panginoon nanggagaling. Okay? So tingnan po natin ang magagandang sinasabi ng Biblia about our weaknesses and how can we face them. Ito po. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 1, verse 26 all the way to verse 31. Remember, dear brothers and sisters, that few of you were wise in the world's eyes, or powerful, or wealthy, when God called you. Instead, God chose things the world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. God chose things despised by the world, things counted as nothing at all, and used them to bring to nothing what the world considers important. As a result, no one can ever boast in the presence of God. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made Him to be wisdom itself. God made Christ, or God made us right with God. He made us pure and holy. He freed us from sin. Therefore, as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. So dito po sa passage na ito, ay makikita natin na ang limitasyon sa tao, hindi limitasyon sa Diyos. In fact, yung passage sinasabi sa atin, yung mga bagay na aba, mahina, itinuturing ng mundo na walang kakayahan. Ang sabi ho ng talata, sa mata ng Panginoon, ang mga bagay na ito ay kagamit-gamit. Kaya kung iisipin palagi natin na hindi ko kaya, meron akong kahinaan, well, kapatid, talagang may kahinaan tayo, pero hindi ibig sabihin na ang pagkakaroon niyan ay tutuldok na sa silbi ng ating buhay. You remember si Moses? Pag kami po ay nagtuturo ng Bible or sa mga bata, kahit sa adults, if you ask them, pangalanan mo ang mga 10 o 5 na lang nakilala mong Bible characters. Isa ho sa most mentioned, frequently mentioned name, si Moses. Pero alam niyo ba na muntik nang hindi makasali si Moses? Bakit? Ayaw niya sumunod eh. Sabi niya, wag na lang ako Panginoon, utal ako, hindi ko kaya. Yung kapatid ko na lang. You remember si Gideon? Isa po sa napakatinding labanan sa Biblia. No? Bakit? Imagine. 300 ang kasama. The other day, I was watching yung isang old movie
na ang title po ay 300. Pero hindi ho yun tungkol kay Gideon. No? Pero merong senaryo doon na 300, tapos pinakita yung kalaban, naglalakad po sa tabi ng dagat, at doon ko naintindihan yung sinabi ng Bible na as numberless as the sand on the shore. Ganong kalawak, ganong katindi yung description, ano? Hindi mabilang. Yung bang tinanaw nila yung kalaban, talagang akala mo na wala yung dalampasigan kasi puro kalaban all the way. By sheer number, talagang talong-talo, no? Kahit sabihin mong mahihina lumaban yung iba doon, 300 kayo, lalabanan nyo lahat yun, libo-libo. Talagang sa pagod na lang, susuko ka na. Pero alam mo, kakaiba Kasi originally, hindi naman 300 yon. Ang sabi ng Panginoon, Gideon, tawagin mo yung mga tao, lalaban tayo. Tinawag. Sabi ng Panginoon, pauwiin mo yung takot. Nako, eto na. Nung umuwi yung takot, mas marami pa yung umuwi kaysa sa natira. Ang sabi ng Panginoon, 30,000 yan, nag-start 20,000 yung takot, 10,000 natira. O, marami pa rin yan, painumin mo. Dun sa sapa, nung uminom, ano nangyari? Yung sumalok ng tubig, yun ang itira mo, 300 lang. Ngayon, siguro tatanungin, ano ba yung talento ng 300? Marunong uminom gamit ang kamay. Ito pa, nung lalaban, ano dala? Hindi ho automatic weapon, hindi nuclear bomb. Ang dala-dala po nila is what? Sulo at saka pitsil. Pero sabi nga ng Panginoon, man your possessions, the Lord will fight for you. You don't even have to fight. You will witness the victory from the Lord. Ang tindi nun. Kaya nga sinasabi natin dito, yung tao na yun, muntik ding di magamit. Bakit? Kasi sabi niya, Lord, ba't ako? Bakit ako? Yung aming pamilya ang pinakaaba, sa aming pamilya ako yung pinaka-least. Bakit ako, Panginoon? Pero sabi ng Panginoon sa kanya sa Judges chapter 6 verse 12-13, mighty hero, the Lord is with you. So nakita niyo po yun. Kaya paminsan, ang problema natin, sabi tayo ng sabi, Lord, hindi ko kaya. Lord, ito ang weakness ko. Isa lang na may sasagot ng Panginoon sa atin. Alam ko, kasi ako may likha sa'yo. Pero hindi limitasyon sa akin yung sinasabi mong limitasyon mo. Yan ang mahalagang tandaan. So, many times, we focus on our weaknesses and we fail to see the provisions of God. We focus on what we cannot do, not what God can do. Ang sinasabi ng Bible, if we abide in God, sa Joshua, if you remember, during the conquest of the land, anong sabi ng Panginoon kay Joshua? Be strong and courageous. Inuutusan niya si Joshua. Ibig sabihin, yung pong courage is actually a choice. To have faith in God is a choice. Hindi po yan isang bagay na natural response na wala ka nang magagawa. It is a choice. At sinabi ng Panginoon, choose to serve God. Choose to have faith. Choose to be strong. At bakit daw? Paano? Sabi niya, meditate on the word day and night. Be careful to obey everything written in it. Only then will you succeed. So, ang sinasabi ng Panginoon dito kay Joshua naman is, ang sikreto dyan ito, lalabang kayo, hindi nyo kaya yung kalaban. Maintain a good relationship with me, and I will take care of the hindrances. Meditate on the word of God day and night. Be careful to obey. Ibig sabihin, ilagay mo yung sarili mo wherein you are spiritually okay. You are spiritually growing. You are spiritually matured so that the power of God will be made available to you and can work in your life and through your life. Yan po ang challenge diyan. Kaya para sa atin, tandaan niyo po ito, no? Sometimes, ito palagi kong hamon to sa sarili ko and even to people that I speak to and talk to personally. Bago tayo tumanggi sa isang bagay, let us first determine, Lord, kalooban mo ba? Alam niyo kung bakit? Kasi paminsan may mga tao na because of their fears, insecurity, meron ng automatic answer. Meron ng automatic na sagot na pag sinabing, ikaw sa ganito, ikaw gagawa nito, without even praying about it, without even considering if it is the Lord's will, ano nangyayari? Nandun na kagad yung wag ako, hindi ako pwede dyan. I mean, kung umpisa, nasasabi mo yan, I would say siguro, pwede pa. Pero kung yan ay palagi mo nalambok ang bibig, kapatid, may problema na. Bakit? Tanungin mo muna, kalooban ba ng Diyos yung pag hindi mo?
O baka you allow your fears to dictate your decisions. Di ba? Mas hinighlight mo yung takot kaysa dun sa magagawa ng Panginoon. At anong resulta pagka ganyan? Pagka ganyan, di na tayo makakausad. So, 3 ways to evaluate yourself. Number 1, how you see yourself. Ano yung pagtingin ko sa sarili ko? Ito isa eh. Kasi kadalasan po, di ba, pag tayo po ay lumalaki, may mga trauma, experiences, insecurities, failures, and sometimes itong mga bagay na ito, dinadown tayo nito eh. Hindi natin napapansin sa mga kadalaan, sa mga failures, sa mga nasaktan tayo, unti-unti nag-i-instill ng fear, natatanim sa isip mo, you cannot, natatanim sa isip mo, wala kang magagawa, until dumating tayo doon sa point na we allow the limitations of our lives to dominate and to define our lives. We allow our fears to make the decisions for us. Imagine, yung mga failures and weaknesses natin are making the decisions for us. Pangalawa, how other people see you. I remember si King David, when he was anointed, naalala niyo yung senaryo, pumunta yung propeta sa bahay ni Jesse. Kita yung panganay, ito na. Sabi ni Lord, hindi yan. Pangalawa, ito na, hindi yan. Hanggang bandang uli, wala na, Parang, teka lang, naubos na yata. Meron pa ba iba? Meron, pero anong sagot ng mga pamilya ni David? Kaya lang, malamang hindi yun kasi nag-aalaga ng tupa doon. Pinatawag at nangusap ang Diyos sa propeta. Alam mo, sometimes, may mga tao, pag tinignan tayo, all they remember is our failure in the past. May mga taong ganyan, yung parang forever nakatatak sa kanila. Kung ano ka noon, yung ka pa rin ngayon. Kung palpa ka dati, hindi ka naalis dyan. May mga taong gano'n, sad to say, pero may mga tao kung gano'n. All they see, all they remember is your weakness, is your failure, is that one moment, yung maliit na pagkakataong nagkamali ka, or sabihin mo na malaking pagkakataong nagkamali ka. But God is not like that. Hindi gano'n ang Diyos. Kung naalala niyo po yung babae na babatuhin hanggang mamatay, sabi ng Panginoon, has anyone condemned you? No one, sir. Neither do I condemn you. Go now and live your life of sin. Naalala niyo yung babae dun sa John chapter 4, yung Samaritan woman? She was living in isolation because of her sinfulness. Pero anong ginawa? Napatawad siya ng Panginoon. She experienced freedom. Sa tao, tumatatak yung ganun eh. Pero sa Panginoon, hindi. Ang kanyang biyaya at habag sariwa bawat umaga. So, how other people see you, how you see yourself, ang pinakamahalaga mga kapatid is to see ourselves the way God sees us. Ano ba tingin ng Panginoon sa akin? Yun ang pinakamahalaga ron eh. Sabi ko nga, kung ang Panginoon merong HR, alam niyo HR, di ba sa mga kumpanya may Human Resource Department, sila yung sa hiring, sila yung mga nag-i-interview ng mga aplikante, tinitingnan yung resume, tinitingnan yung mga tao na nag-a-apply. Alam nyo, kung may HR ang Panginoon, tapos merong kanya-kanyang qualification, kung kayo ginawang HR ng Panginoon, baka yung mga disciple na kinuha ni Jesus, di natin kukunin di ba? Bakit ko kukunin yon? Kung titingnan nyo yung mga katangian, teka lang Lord, sigurado ka ba gusto mong kunin to? Sigurado ka ba mangingisda to Eto, naku, kaduda-duda mga background nito. Pero hindi. Yung pinakasimple, kinuha ng Panginoon Yung mga hindi natin akalaing pipiliin, tinawag ng Diyos Ginamit ng Diyos. And when you read yung Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, you see them failing again and again, but they were restored again and again. When you read the book of Acts, patapos pagkatiwala sa kanila yung earthly ministry, you see different people already, Nagbago, ibang-iba na sila. Bakit? Sila na ngayon nangangaral. Very powerful. Ginamit ng Panginoon. So from a minority group, they were able to spread the gospel. Kamangha-mangha. Bakit po? Again, dahil yan po ang perspective ng Panginoon. Oftentimes, tayo po ay natatrap sa perspective ng tao. And the tendency is to give up. The tendency is to say, Lord, we cannot. I cannot. But God sees you differently, kapatid. Iba ang pagtingin ng Diyos sa iyo. Magtiwala ka sa Kanya.
at may magagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Gagamitin ka niya. Subalit, kailangan mong sumunod sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.